Hello everyone! My name is Josh, ang inyong chef kuning-kuning, kagurang OFW. Ngayon mga kagurs, magluto tayo ng tinatawag nilang Pad Thai. So, ito ang mga ingredients. Pad Thai Filipino style. O, di ba? And of course, meron tayong rice noodles, togi, and of course, ang patis from Thailand. And meron tayong tamarind paste. At meron tayong palm sugar, lime, and itlog, and of course, meron tayong hipon, and ang tokwa, di ba mga kagurang, meron tayong dried hipon, and of course, bago ang lahat, gagawa muna tayo ng sauce. Ang tinatawag na Pad Thai sauce. So, tinan niyo yung kaldero ko mga kagurang, ha? Original yan. So, ilunod muna natin ang palm sugar. So, i-caramelize natin. Caramelize. Yes, caramel. I-caramel natin yan. Initin muna natin hanggang malusaw ang ating palm sugar. So, ayan mga kagurang. Lusaw na at lagyan natin ng kunting tubig. At talagang lusaw-lusawin lang natin yan para magiging ganyan siya. Magiging syrup. And of course, lagyan natin ng patis. Fish sauce, and of course yung tamarind from Thailand, tamarind paste. Ayan, so kailangan medyo mabukal. Iset aside muna natin, maglagay muna tayo ng cooking oil sa ating kawali, and of course ang ating hipon mga kagurang, di ba? Iprito muna natin. Actually, yung hipon kailangan timplado na yan kasi may toppings lang natin yan. So timplado na yan habang iprito siya ng ganyan. Kung gusto nyo medyo hilaw-hilaw, o diba, pwede rin hilaw-hilaw yan. Kasi nga, actually, kinikilaw nga yung hipon. Ano, diba, mga kagors? Masarap yan pag kinilaw, manamis-tamis. Diba? Pero, ito kasi, ang style kasi nito, kailangan iprito daw talaga ito. Kasi yun ang tinatawag na Pad Thai. Diyos ko, parang patay. Diba? Pero, i-try ko lang talaga to kung ano talagang lasa nito, kung marunong ba akong magganito-ganito. Kasi nga, alam, nakatikim na ako nito before sa Thailand. Pero talagang ang sarap. Pero subukan natin mga kagurang kung ano. Ayan, nilunod na natin yung mga ingredients, no? With tofu, and of course, sibuyas, bawang, lahat-lahat na dyan. And of course, andyan din yung dried shrimp na hibi ang tawag sa amin. Of course, loaded na natin yung rice noodles, di ba? Ganyan, at talagang balibalik ta rin siya hanggang medyo lumambot ang noodles, no? So, ayan. Ilagay na natin yung caramelized na ating sauce niya. Kailangan medyo dami-damihan. Ayan, dami-damihan mo talaga yung sauce kasi nga naparami pala itong noodles ko mga kagors. Inobos ko na lang kasi ang dami-dami namin ditong kumakain, di ba? Ganyan lang ang pagluto ng Pad Thai. And of course, nakalimutan ko pala mga kagurang na mayroon palang peanut, di ba? So, pinabol ko na lang yung peanut. Sorry po, kasi this is my first time to make this kind of food. But anyway, Thai food is so delicious food and expensive food because ang dami-daming ingredients, di ba? So, ayan, timplado na siya pero kulang pa, di ba? Ano pa bang kulang? O di ba, mayroon pang itlog? Diyos ko, kailangan pa pala may itlog talaga yan, di ba? Yung mga Thailand, di talaga mahilig talaga sila sa itlog na malasado. Di ba? So, ganyan pag medyo malasado na siya, medyo pumuti-puti na, kailangan ihalo na yung noodles dyan. So, ayan. So, ganyan. Dapat ang pag talaga niyan, ang daming noodles talagang nangyayari niyan. So, hindi na makayanan yung apat na itlog. So, siguro, kailangan 6 na itlog ang dapat. So, ilagay na natin yung munggo or yung toge. So, ganyan. So, kailangan patayin na natin yung heat, no? Yung apoy kasi nga para hindi yan maglamog yung ating what is this? And of course, ang ating sibuyas. Anyway, hindi naman dapat sibuyas yan mga kagwars.
And of course, andito na yung finished product natin, mga kagors. Tikman natin. Masarap. Malamis tamis. Nga, crunchy pa yung itong sprouts. Ano bang Tagalog nito? Toge. Toge. Ayoko na. Ang sarap talaga. Ito yung pad thai, Mamutik na nga ako eh. Pinoy style. Di ba? Sarap. Ang sarap subukan yung mga kagurang. Thank you so much for watching. God bless everyone.